Ang bayan ng Alaminos sa Pangasinan, kilala dahil sa pamosong tourist spot na 100 Islands National Park. Ngunit bihira ang nakakaalam na sa paanan lamang ng mga islang ito, mamamataan ng isa pang agaw-pansing tanawin. Makukulay na pabaon ng nakaraan. Bagay na maaring magdala sa Alaminos sa kinabukasan. Mga bangkang pinatatakbo lamang ng hangin at layat. O kung tawagin dito, mga paraw. Tampok sa pista ang isang tradisyon sa Barangay Lukap, ang karera ng mga paraw. Sa dami ng medalya at tropeyo, hindi maitatangging si Johnny ang Manny Pacquiao ng paraw racing. 9 anyos lang daw siya nang unang natutong magpaandar ng paraw. At 12 anyos nang sumali at nanalo sa kanyang unang paraw race. Malaking bagay daw para sa isang mangingisda ang mga premyo sa ganitong mga kompetisyon. Dahil ang katas ng kanilang napanalunan, diretso pampagawa ng kanilang bahay. Yung bahay namin po, saka yung mga appliances, ganyan po. Sa mga iba, bumibili ng mga yung pangkuha ng isda. Tapos pag may sira yung bangka, pinapagawa rin po. 10,000, 5,000 po karamihan po. Kaya naman seryoso siya sa paghahanda para sa paparating na pista, kung saan sasali siya sa karera at sa pagandahan ng paraw. Paliwanag mo naman kung ano yung mga ginawa niyo paghahanda dito sa paraw niyo. Bali, pintura ma'am, inayos konti, saka design na konti. Ikaw kuya, anong training mo sa sarili mo para dito sa race? Bali, ma'am, na nag-istambay ng isang linggo rin. Para magaan yung katawan. Nag-istambay? Hindi umiinom, ganyan. Isa dun sa mga tampok dito sa Paraw Festival, yung free ride para yung mga bisita na, total, sikat ngayon yung pelikulang Moana, pwede silang sumakay dito sa mga traditional na sailboat at baka pwede pa silang matuto kung paano magpaandar nitong mga paraw na ito. Yan, susubukan ko ngayon. Ay, may isda oh. May isda ba yan? Siyempre, kung magpapaturo na lang din ako, bakit hindi pa sa kampyon? Pagpaparaw, ano ba yung mga pinakamahalagang parte? Sagwan po. Sagwan. Ano ba? Ito yung sagwan. Ito yung sagwan. Okay. Bakit yan mahalaga? Kasi po, pag hindi ka magsagwan, hindi ka makalis. Ito ang una mong gagawin. Itong tali ma'am, tali mo dito. Yung tali na nagko-control ng layag. Opo. Kukuha siya po ng hangin. Tatakbo na po siya. Okay. Pag niluwagan ko yung hawak, anong mangyayari? Hihinto rin po siya. Hindi na niya kukunin yung hangin. Opo. So pag ganyang nakatapat sa yung hangin, hindi mo sasalubungin. Opo, hindi. Bali, paganyan pa, tapos ganyan ulit. Patagilid ang zigzag. Opo, zigzag siya. Ano na tayo? Opo. Sige. Kasi ang bilis, nabibilisan ako sa andar namin, pero napakatahimik niya. Narinig mo lang yung hampas ng alon dito sa paraw. May pagkaano siya, no? Calming siya, very romantic. Kung nakasakay ka ng speedboat, di ba? Kung nakasakay ka na ng lancha before, alam mo yung ang ingay-ingay niya, ang baho-baho niya, mas-stress kayo, magmamadali ka nang makarating sa pupuntahan mo. Pero dito talaga, parang medyo gusto mong magbabad muna. Enjoy the moment. Yeah. Watch the sunset. Ganoon pala. Sato pala ako na relax. Kaya pala mabilis. 5 minutes lang, alam mo na yung basics nung pagtitimon, yung pagkuha ng hangin para pabilisin yung andar mo. Although hindi ko pa rin gaanong gamay kung paano ko paglalaroan yung hangin pag hindi siya nasa likod ko, no? Pero nakakatuwa siya kasi ayun nga, ang dali lang niya matutunan and very calming siya. Parang hindi ko na malayan, halos nasa 100 Islands na pala kami. 'Di ba? Naalala ko dati talaga parang very long, very stressful boat ride to. Pero ito, parang yun nga, habang bumabiyahe ka, relax ka na rin. So, sobra siyang gandang mode of transportation. Dapat talaga buhayin siya.
Kinahapunan, pinasinayaan ang unang Paraw Festival sa pamamagitan ng parada ng mga paraw. Alas 5 pa lang ng hapon, nagsidatingan na ang mga kalahok sa parada. Pagsapit ng dilim, unti-unti nang pumarada ang mga paraw sa Lookout Bay. Ang mga ilaw mula sa mga paraw tila alitap-tap sa gitna ng laot. Palakpakan po ang Alaminos! At nagsimula na nga ang pista. Kinabukasan, excited na ang mga magpaparaw sa pagsisimula ng kompetisyon. Ngunit ang hangin, nagbabadyang sirain ang kasiyahan. Ang unang contest, pagandahan ng paraw. Ilang nakapukaw sa aking atensyon ang paraw na ito na may puon pa ng Nazareno at ang isang ito na talaga namang may lambat pa at disenyong isda. Samantalang ang paraw ni Johnny, dahil sa lakas ng hangin, ilang sandali lang, napunit ang layag ng paraw ni Johnny. Sa kabila nito, nagpasya pa rin si Johnny na gamitin ang punit na layag para sa karera ng maliliit na paraw. Dahil malakas ang hangin, hinatak ng motorboat ang mga paraw ng kalahok sa karera. Kanya-kanya ng pwesto ang mga bangkero para makausad sa karera. Pumipila na sila o pinuposisyon na nila yung mga paraw nila para sa race. At makita mo kahit na iba't iba yung laki ng layag, iba't iba din naman yung liit o laki ng mismong boat. So baka mas magaan yung iba, baka mas mabilis patakbuhin, hindi mo rin masabi sa ngayon eh. Dahil nasa agos ng hangin ang kanilang ruta, tila ba mabilis nang nakapaglayag ang iba. Lalo na si Johnny. Sa una mukhang dehado si Johnny dahil sa sitwasyon ng kanyang layag. Pero unti-unti, nakahabol na ang ating kampyon. Mukhang muli na naman siyang magwawagi. Hanggang sa tuluyang buligay ang layag ni Johnny. May nangunguna, kulay blue. Nakapakasaya ko. Ako po nanalo. Po, disgrasya nga po, hindi ko nga alam nga madidisgrasya naman po eh. Wala na, parang iyak, ganoon. Babawi po sa susunod. Yun lang po. Maraming salamat po. Napakaswerte po niya. Pero ilang sandali lang, nabawi rin ni Johnny ang kanyang karangalan nang maging first place sa karera ng malaking paraw. Ang mga paraw na ito bigay ng lokal na pamahalaan ng Alaminos. Plano ng lokal na pamahalaan na ibigay ito sa mga bangkero para magamit bilang transportasyon patungo sa 100 Islands. Malinaw sa saya ng Paraw Festival na may puwang pa rin sa puso ng mga taga-Alaminos ang makalumang anyo ng transportasyong ito. Maaring sa hinaharap, makita rin ng mga dayo ang halaga ng maliliit na mga bangkang ito na sumasabay sa sayaw ng alon sa halip na lumalaban dito. Sa paglipas ng panahon, hindi mapipigilan ang pagyakap sa makabagong teknolohiya. Ngunit hindi ito nangangahulugan na dapat nang pakawalan ang mga lumang kaalaman dahil maaaring ito pa ang magpausbong ng ekonomiya ng isang komunidad. Patuloy na magbabantay sa mga isyu ng bayan, ako si Micaela Papa, kasama sa iisang brigada.